Sa loob ng maraming taon, nakilala si Izzy Trazona bilang isa sa mga original na sex bomb girls na nagpasiklab sa noontime television at nag-iwan ng marka sa pop culture ng bansa. Tuklasin natin ang tunay na pagkatao ni sex bomb Izzy. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni sex bomb Izzy Trazona. Izzy's personal details. Si Cheriza Ann Trazona Aragon na ipinanganak noong March 12, 1982 sa Mandaluyong City ay mas kilala sa showbiz bilang si Izzy Trazona. Siya ay isang original member ng Sex Bomb Girls, isang aktres at isang Zumba instructor. Nakilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga palabas at proyekto gaya ng Illumina, Daisy 7 at Bakit Papa. Isa na ngayong ina ng 4 na anak si Izzy. Noong 2002, isinilang niya kanyang pangalan na si Andre Trazona na ang biological father ay si Michael Arapeles, ang founder ng dance group na Philippine Island Assassins. Ang kanyang pangalawang anak na si Yana ay bunga ng kanyang pagsasama sa asawa niyang si Alvin Aragon, isang dating starstruck Avenger. Ikinasal sina Izzy at Alvin noong February 2012. Ang bunso naman nilang anak si Zoe Aragon na nakikita ng maraming may potensyal na maging isang future endorser. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Izzy sa larangan ng Zumba dancing, kung saan patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang hilig sa sayaw, kalusugan at positive energy. Izzy's first child came out as a drag queen. Naging usap-usapan si Andre matapos siyang mag-out at ibinyag ang kanyang passion sa drag kasama ang kanyang drag alter ego na si Sofia. Habang malawak ang suporta na natatanggap ni Andre mula sa LGBTQ community at sa kanyang mga fans, umani naman ang atensyon online ang pag-aalala at reaksyon ng ina niya si Izzy. Ibinahagi ni Izzy ang kanyang saloobin bilang isang ina at ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni Andre. Samantala, nagsalita na rin si Andre at inaming kahit sinubukan niyang protektahan ang kanyang ina mula sa mga bashers, kailangan niya maging tapat tungkol sa kakulangan ng suporta ni Izzy sa kanyang identity. Noong January 2025, tuluyang nagsalita si Andre na ngayon kilala na bilang si Sofia tungkol sa kalayaang natagpuan niya sa pagtanggap sa kanyang tunay na pagkatao. Izzy reunited with the Sex Bomb Girls at the concert. Walang sino man na nakapaghanga sa bugso ng damdaming bumalot sa Get Get Out Concert Round 4 na ginanap kamakailan sa SM Mall of Asia Arena. Ang gabing inaasahang puno ng saya ay nauwi sa isang sandaling hindi malilimutan. Isang sorpresa na tumagos hanggang sa puso ng mga manonood. Bigla at hindi inaasahan ang paglitaw ni Izzy Trazona sa stage, isang revelasyon na ikinagulat hindi lamang ng audience kundi maging ng kanyang mga kasamahang Sex Bomb Girls. Ayon kay Rochelle Pangilinan, una nilang inakala na may seryosong aberyang naganap. May ulat kasi na mas may nahulog na piraso ng bakal sa stage, kaya't ang sandaling paghinto na palabas ay nagdulot ng kaba imbis ng pananabik. Sa halip na masamang balita, isa napakalaking emosyon ang sumabog sa loob ng arena. Nang lumitaw si Izzy, agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan at sigawan ng tuwa mula sa mga manonood. Makikitang hindi napigilan ng mga Sex Bomb Girls ang kanilang emosyon mula sa pag-aalala, naging pagkagulat hanggang sa matinding saya at ginhawa nang tuluyang maunawaan ng lahat ang nangyayari. Sa gitna ng luha, inamin ni Rochelle na matagal na niyang tinanggap sa sarili na baka hindi na agad mangyari ang muli nilang pagsasama sa stage. Ipinahayag niya ang kanyang kahandaang maghintay basta't dumating ang panahong muling makakasama nila si Izzy. Ang biglaang pag-appear ni Izzy ay nagbigay linaw rin sa mga usap-usapang umusbong online, kaugnay na kanyang pagliban sa mga naunang petsa ng reunion concert. Ilang linggo bago ang concert, naging viral ang sunod-sunod na post ng isang fan na nagtatanong kung bakit wala si Izzy sa reunion. Bagamat pabirong tono ang mga post, mulit binuksan ang matagal ng usap-usapan tungkol sa kanyang desisyong umatras sa grupo. Kalaunan, mismong si Izzy ang sumagot sa mga komento sa Facebook. Anya, as far as I know, wala naman pong masama mag-work na marangal for my family. Ang pag-zumba, simpleng buhay, simpleng trabaho. Binigyang diin din niya na hindi lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay nakikita ng publiko at ang paglayo niya sa limelight ay bunga ng mga personal na dahilan na hindi madaling ipaliwanag. Sa parehong palitan ng mensahe, inamin ni Izzy na mabigat sa kanyang damdamin ang pag-alis sa grupo na umiyak siya noong magbitiw at muli na makipag-usap siya sa kanyang mga dating kasamahan. Hindi raw kailanman nawala ang kanyang pangungulila sa kanila. Dahil dito, nilinaw ng fan na wala siyang intensyong punahin si Izzy. Isa lamang itong pagpapahayag ng pananabik para sa isang miyembrong malapit sa puso ng maraming fans. Matatanda ang noong 2010, iniulat na umalis si Izzy sa grupo matapos maging miyembro ng Victory Church. Nanatili pa rin siya bilang bahagi ng afternoon series na Daisy 7, ngunit unti-unti niyang iniwan ang pagsasayaw at ang mas sexing imahe na dati niyang ginagampanan. Izzy and Sofia reportedly no longer seeing each other.
Ibinahagi ni Sofia sa social media na matagal na umano silang hindi nagkikita ang personal na kanyang ina na si IZ. Sa platform na X, inamin ni Sofia ang kanyang pangamba na baka hindi siya matanggap sakaling muli silang magkaharap. Anya, di na po kami nagkikita ni Mama. Dagdag pa niya, I also am scared na pag nakita niya na ako ngayon as a trans woman, iba yung reaksyon na ma-receive ko. Ayon kay Sofia, ayaw niyang balikan ang tinawag niyang dark place na kanyang buhay. Ang panahong nagsisimula ang alitan nila ng kanyang ina kaugnay na kanyang gender identity. Anya, labis ang lungkot na dulot ito sa kanya dahil hindi na siya kakadalo sa mga gatherings ng pamilya sa panig ng kanyang ina tulad ng mga reunion at kaarawan. Sa tuwing sinusubukan daw niyang pumunta noon, pakiramdam niya ay siya ang sentro ng usapan at nagiging target ng pagkakaisahan. Sa huli, nalinaw ni Sofia na iisa lamang ang hinihiling niya, pagkilala at pagtanggap, wala ng iba. Sa hiwalay namang post sa Instagram, ibinunyag ni Sofia na nakatakda siyang sumailalim sa isang malaking operasyon kaugnay na kanyang transition bilang trans woman na inaasahang mangyayari sa loob ng susunod na buwan. Samantala, nagsalita na rin si IZ hingga sa kumalat na post ni Sofia nagsasabing hindi na sila nagkikita. Ayon sa ulat, na-interview si IZ matapos ang kanyang guesting kasama ang asawang si Alvin sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Tinanong siya kung totoo bang wala na silang komunikasyon ng kanyang anak, isang pahayag na ikinagulat umano niya. Giit ni IZ, hindi raw ito totoo dahil kamakailan lamang ay nagpalitan pa sila ng mensahe. Anya, hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Not true po. Huli pa nga raw siya nakatanggap ng mensahe mula kay Sofia, nagsasabing proud ito sa kanya, lalo na sa paninindigan niya at sa pagdalo niya sa Round 4 reunion concert ng Sex Bomb Girls. Batay rin sa kanyang naging pahayag, tila nagulat si IZ sa revelasyon ng anak tungkol sa planong operasyon kaugnay ng transition nito na inaasahang mangyayari sa March 2026. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!